At dahil nauuso na naman ang cheese roll bread mga manay, hindi tayo magpapahuli dyan. Kaya naman muli ako ang inyong madiskarting nanay at welcome sa ating kusina. Ngayong araw samahan niyo ako dahil ituturo ko sa inyo ang technique kung paano ma-maintain yung lambot, sarap at pagka-cheesy ng ating cheese roll bread na pwede niyong pagkakitaan. So umpisa na natin sa pagpapakulo ng tubig. Kakailanganin natin dito ng 80 grams ng patatas na binalatan na. Tinimbang ko siya ng wala ng balat mga manay ha. Kapag kumukulo na, ilalagay natin ng patatas at hahayaan natin na lumambot ito. Kapag malambot na, gamitan ng tinidor at kapag okay na ay tanggalin na sa pagpapakulo at itatapon natin ang tubig. Then ilipat natin sa isang malinis na lagayan. At dito gamit po ang tinidor ay dudurugin natin to hanggang sa maging pino. Yung ganitong pamamaraan kasi na ginagawa natin mga manay ay nakakatulong para maging soft at maging moist yung ating bread. So, mas tumatagal din yung pagka-fresh niya kaysa dun sa normal na ginagawa natin sa paggawa ng dough. At dito nga gagamit tayo ng all-purpose flour. So, ito yung brand na gamit ko mga manay. Pero hindi natin to uubusin kasi 1 kilo to. Bali, 500 grams lang yung kailangan natin dito. So, hindi ako rito mag-i-into cups mga manay ha. Ngayon sa mga bagong manonood na naghahanap ng into cups, marami po akong recipe na gamit ko ay cups. So, dito, gagamit tayo ng timbangan. Para sa akin kasi, mas mainam po na matuto tayong gumamit ng timbangan mga manay para accurate talaga yung sangkap na nilalagay natin. Para talagang tama at hindi tayo magkakamali. Then, sasabayan ko na rin dito ng paglalagay ng instant yeast. At maglalagay na rin tayo dito ng asin. So, mas mainam na pinong asin yung gamitin natin para mabilis matunaw. Then, mix lang po natin. Marami na akong recipe dito mga manay ng paggawa ng tinapay. So, iniiba-iba ko lang yung sangkap kasi nag-experiment pa rin tayo. Hindi porket marunong na tayong gumawa ng tinapay, mag-i-stay na tayo doon. Minsan gusto pa natin madagdagan yung kaalaman natin para makuha natin yung tamang timpla na nais natin. Then, naglagay din ako rito ng milk powder. Sa milk powder mga manay, any brand naman pwede nyong itry. Kung ano yung tingin ninyo na sa inyo ay masarap, try nyo po, pwedeng-pwede naman yon. So, isasabay na natin yon sa paghalo dito sa ating harina. Then, dito, maglalagay lang po ako ng pinakapuwang o butas sa gitna para hindi na tayo gagamit ng iba pang lagayan. Maglalagay tayo dito ng wash sugar, pwede rin po ang puting asukal. At susundan natin ng 1 piraso ng itlog kasi nakakatulong din to para mas malambot yung ating tinapay. Pero kung ayaw ninyo, pwede naman kahit wag nyo lagyan ng itlog. Naglagay na rin ako rito ng tubig. Sa tubig mga manay, kailangan tinatansya-tansya natin yan. Kasi po, ang bawat harina na nabibili natin sa market ay hindi pare-parehas ng kain ng tubig. Lagi ko naman yan sinasabi, may malakas kumain or sumipsip, meron naman hindi. Kaya kailangan dahan-dahan. Then dito ilalagay na rin po natin itong patatas na tinabi natin kanina. Isasabay na rin natin to sa paghalo. At susundan din po natin ang paglalagay ng vanilla extract. Any brand, pwede nyo namang itry. Then mix lang po natin. Tutunawin muna natin yung asukal. Bago natin ilalagay, dahan-dahan yung harina na nasa gilid. Ganyan po. Kung meron kayong stand mixer mga manay, mas mainam, gamitin nyo yun para hindi na kayo mangalay. Pero marami sa atin ang nanonood na gustong matry, gustong mag-start ng baking, pero wala pang gamit. So, pwede nyo tong itry itong ginagawa ko. Maglalagay din tayo ng unsalted butter. So, yung bawat sangkap ay nakalagay naman po dyan sa screen, lumalabas naman para makuha ninyo ng tama. So, yung butter na ginamit ko, kailangan po is yung room temp na, hindi yung malamig na galing sa chiller ha. Para mabilis siyang kumapit dun sa ating dough. Sa part na to, kung mapapansin nyo, madikit nga lang to at yung texture ng ating dough ay ano siya, yung mamasa-masa, hindi siya yung matigas, malambot po yung pagkamasa nito. Kasi ang kailangan nating ma-achieve dito is yung malambot na texture ng bread na soft at moist. Ayun. So, ganyan, nilipat ko na siya dito sa aking table para mamasa ko siya ng maigi. Ganyan lang po mga manay. So, dun sa mga walang stand mixer, ganito po yung gawin ninyo. Ganyan lang, nag-start ako sa ganito mga manay. Wala ako dating stand mixer, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kailangan meron kayong isang mesa na matibay-tibay na kaya kayong ipaglaban. Charot, na iba na tayo.
kayang ibalibag or ihampas-hampas yung ating dough, ganyan. So, dito, hindi ako rito maglalagay mga manay ng flour. Hindi na ako mag-a-add dito. Bali, imamasa ko lang siya ng maigi hanggang sa makita natin na mag-combine at yung texture niya is maging iba talaga. Talagang makikita niya yung mga madidikit na yan, mamaya mawawala yan. So, ang pagmamasa po mga manay ay nakadepende po yan sa lakas natin na kaya nating ibigay kung ano yung puwersa. Kaya kailangan ibigay natin ang todo, ganyan. Pwede nyo yan ihagis-hagis, ibalibag-ibalibag. Kung meron kayong galit na kinikimkim, dito nyo ilabas, charot. So, ganyan lang. Gamit kayo ng scraper na ginagamit ko para nasasaid yung mga nasa gilid. Then, ganyan. Fold nyo lang po. Hagis nyo, then fold. Hampas nyo, then fold. Ganyan lang. Hanggang sa kuminis po yan. Pero hindi naman siya totally kikinis ng sobrang kinis kasi naglagay nga tayo dito ng patatas. So, ang ginagawa natin dito is continuous lang sa pagmasa para mag-combine yung mga sangkap na nilagay natin. Maglalagay din tayo ng konting oil. Kapag tingin ninyo is madikit talaga sa palad ninyo, lagay lang kayo ng konting oil tapos continuous lang ulit sa pagmasa gaya ng ginagawa ko. Basta tandaan mga manay, gumamit tayo ng malinis na table na pagmamasahan natin ha. So dito once na okay na, maglalagay tayo ng konting oil dun sa kanyang pagpapahingahan. So, kailangan natin tong i-rest. Then, naglagay din ako or nagpahid ako ng oil sa pinaka-ibabaw. Tapos, i-cover nyo to ng malinis sa towel. Kapag umalsa na, ganyan na. Kapag umalsa na siya, tatanggalin natin yung hangin sa loob. At may kita ninyo, napakaganda na. Makita ko sa inyo ha, wait lang. So, ganyan po dapat. Yung hindi na napupunit. Ganyan. Nakita ninyo? So, kapag ganyan na, okay na yung inyong dough. So, pwede na natin siyang i-cut base sa gusto nating laki at timbang. Pahiran nyo ng konting oil yung inyong table, tapos saka tayo magka-cut. Dito mga manay, hindi na ako nagtimbang kasi itong ginagawa ko ay pang sa amin lang. Kasi yung mga bata, pang-almusal din nila at minsan bigla kaming umaalis para on the go meron kaming pambaon. Kasi alam mo naman 'di ba, ang mahal ng bilihin sa labas. So pag may mga ganitong baon ka na, malaki na yung natitipid, lalo na pag bigla ang gutom, kahit pa paano meron kang makakain sa bahay. Pero promise ko sa inyo mga manay, kapag na-try nyo to, babalik-balikan nyo tong recipe dough natin. So ganyan lang, kinakat ko lang siya ng ganyan kalalaki. Pwede kayong magtimbang ng 45 grams per cut kung gusto nyong timbangin. Tapos yung ganito mga manay, pwede nyo tong pambenta. Hindi lang naman to pang cheese roll bread eh. Pwede rin tong gamitin sa Spanish bread, ensaymada, pwede po. Then, ipipigura natin yan. Bibilugin muna natin bago natin yan lalagyan ng palaman. So, ganito yung ginagawa kong style. Pero sa totoo lang mga manay, marami na ngayong technique na para mas mapabilis yung ating pagpipigura. Yung iba, ginagamit yung takip. Anong tawag yung parang mga molder? Tapos iniikot lang din, nakakabilog na. So, nakaready na rito yung keso na ating gagamitin. Kailangan gamitin nyo is quality keso, yung melt cheese, mas mainam, para maganda yung kalalabasan ng inyong cheese roll bread. So, ginagawa ko ganito mga manay. Dahil nga malambot yung ating dough, magwisik lang kayo ng konting harina para hindi siya dumikit dun sa ating rolling pin. Kailangan kasi natin ng rolling pin para ma-flat natin ng maigi. Then, isasala lang natin yung mga dulo, ganyan, para hindi po yan bumuka kapag binibake na natin. Kaya kailangan i-make sure ninyo na nakalak po talaga ng maigi yan. Tapos ganyan lang, kadali. Madaling-madali lang to mga manay, kaya hindi naman kayo mahihirapan. Ulitin lang ulit natin, magwawasik-wasik lang kayo ng konting harina, ganyan. Tapos, sa kabila din, ikot-ikot nyo lang. Then, maglalagay na tayo ng keso. Sa keso mga manay, depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong ilagay. Kung gusto nyo malaking malaki, go. Lalo na kung pampamilya naman yung kakain, wag natin tipirin, ilagay natin lahat yung gusto nating laki ng keso para talagang, ano yun, satisfy yung ating mga anak. So, yung ganito kasi, pwedeng pambaon nila. Ganyan lang po. So, ginagawa ko to mga manay sa gabi para wala na akong gawain sa bahay. So, may free time na ako. Paggabi kasi, mas madaling mag-bake, mas malamig, hindi rin mainit yung panahon, ganyan. So, ginagawa natin is nilalak natin yung mga dulo na yan. Then, pag okay na, ay i-rest natin to ng mga 1 oras mga manay or hanggang sa mag-double size yung ating
cheese roll bread bago natin yan i-bake. At payo din pala mga manay, kapag malamig ang panahon, nahihirapan tayo magpaalsa ng ating dough. Kaya mas mainam ilagay natin to sa lugar na walang masyadong hangin at kulob na kulob para mabilis siyang umalsa. So, ganun lang kasimple. Pwede nyo yan ilagay sa oven na nakapatay para kulob na kulob, aalsa siya doon ng mabilis. Kasi kapag malamig ang panahon, tapos nilalagay nyo lang to sa table, nakakover lang siya, matagal siyang umalsa mga manay kasi nakakapigil yung lamig para umalsa yung ating dough. So, eto, i-rest natin ng 1 oras at kalahati bago natin yan i-bake. Bale, ito yung iba pang natira. Marami-rami din sa kalahating kilo mga manay. Marami tayo magagawa na cheese roll bread. Kaya pwedeng-pwede nyo itong i-stock lalo na kung gusto nyo pang mag-try. Then, kapag okay na, eto na umalsa na siya. Nakapag-preheat na tayo ng oven ng 170 Celsius ang init. At dito, i-bake natin siya ng 20 to 25 minutes. So, hahayaan lamang po natin yan hanggang sa mag-golden brown. At kapag okay na, eto na. So, ang ginagawa kong diskarte mga manay, nagpapahid na ako ng butter sa ibabaw. Pwede naman na yung iba pinapalamig muna, tapos naglalagay ng soft butter sa ibabaw para madikit talaga yung sugar. Ako naman, ganito yung ginagawa ko kasi gusto ko na masipsip nung dough o nung ating bread yung butter na nilagay. Para talagang lasang-lasa mo siya kapag lumamig na. Talagang lasa yung butter nung ating bread. So, ganyan, pahiran nyo lang po maigi para kumapit din yung asukal na ilalagay natin. Mag-sprinkle lang kayo ng asukal sa ibabaw. Puting asukal yung gamit ko. Sa sugar naman mga manay, kayo yung masusunod eh. Pwede nyong wag lagyan, or pwedeng kontian, or pwede naman gusto nyo, damihan nyo, go. At para sa panghuli natin, yung milk powder. So, any brand, lagi kong sinasabi, pwede nyong gamitin. Mag-sprinkle lang kayo ng ganyan or pwede kayong gumamit ng salaan mga manay, strainer. Doon nyo ilagay yung milk powder ninyo tapos i-dash nyo lang sa inyong bread. Ako kasi, tinamad tayo, ganyan. So, winiwisik-wisik ko na lang. At eto na nga mga manay, ang tikiman time, ang ating cheesy roll bread na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Grabe, kita nyo yan? As in, napakaganda nung pagkaalsa niya, ang lambot. As in, natutuwa ako. Ang texture neto mga manay, kapag kinagat mo siya, hindi siya yung makunat hindi ganun. As in, talagang ang sarap ng texture niya. Talagang parang kumakain ka ng... Basta kayo na yung makakapagsabi kapag na-try ninyo. Yung sarap, yung lambot ng bread, makukuha mo talaga dito sa recipe natin. Then, dagdag idea, pwede nyo siyang ilagay sa mga ganito. Ibalot nyo sa cellophane para kung pambaon nga, tapos kung bigla kayong aalis, meron kayong pwedeng bitbitin, ganyan. Isang dagdag idea yan. Yung pagbabalot mga manay, alam ko kayang-kaya nyo nang gawin yan. Nakapagturo na rin naman ako neto kung paano magbalot ng ganito. Kaya pwede nyong hanapin yan dito sa channel ko. Siyempre, magbubukas pa ulit ako ng isa. Eto, malamig na to. Yung isa kanina natin, try natin. Mainit pa. Eto, malamig na. So, magbubukas ulit tayo. Regalo to. Ayan. Hindi siya nanlalaban. As in, ang lambot. Yung anak ko kanina pumasok dito, grabe. Nakailan na kagad siya. Kasi nasarap ang pinigil ko. Baka maubos. So, dagdag idea mga manay, pwedeng-pwede nyo itong gamitin sa ensaymada, Spanish bread. So, ayun lang mga manay. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay masubukan nyo.